Former President Rodrigo Duterte nakatanggap ng isang award na ikatutuwa at magiging proud ang mga DDS. Sabi po dito sa Inquirer.net, the Integrated Bar of the Philippines' Davao Chapter cites former President Rodrigo Duterte as a pillar of law on Monday, October 6, 2025. Ang pagkakaalam ko, itong Integrated Bar of the Philippines, mga abogado po ang miyembro nito. Pero ganun ba kababaw ang kanilang criteria para mabigyan ng isang tao ng Pillar of Law Award? Nakalagay po doon sa award ni Duterte, IBP Golden Pillar of Law Award is proudly presented to Rodrigo R. Duterte in grateful recognition of 50 years of distinguished and dedicated service in the legal profession, upholding the ideals of justice, integrity, and the rule of law, whether in private practice or public service. Ulitin ko po ulit yung part na yon. 50 years of distinguished and dedicated service in the legal profession, upholding the ideals of justice, integrity, and the rule of law, whether in private practice or public service. Your unwavering commitment and invaluable contributions stand as a pillar of inspiration to the legal community. Ganun na ba talaga kababaw ang pamantayan ng IBP Davao? Well, sabagay, anong aasahan ninyo? Davao chapter yan. Kaya lang, hindi ba kayo kinilabutan na bigyan si Digong ng gantong award? Sabagay, ano bang pakialam ko? Kaya lang, masyado namang halatado. Unwavering commitment and invaluable contributions and inspiration to the legal community. So, inspirasyon pala ng mga abogado, si Rodrigo Duterte, yung self-professed murderer, yung aminadong matagal nang pumapatay at maraming napatay at walang pakialam sa human rights. Ito ba ang pillar of law na inalmahan naman ng mga kritiko? IVP Davao rebuked for naming Rodrigo Duterte pillar of law. Hailing former President Rodrigo Duterte as a pillar of law is a mockery to thousands of individuals who were killed in the drug war and lost a chance to defend their names in court, according to an organization of human rights lawyers. Jojo Lacanilao, convener of the Concerned Lawyers for Liberties as well as the Duterte Panagutin Network, said the recognition given by the Davao chapter of the Integrated Bar of the Philippines to Duterte as a golden pillar of law is an embarrassment to the legal profession, as it honors a lawyer who has a track record of ignoring due process. IVP Davao is an embarrassment to the legal profession by making this award and can make no justification for this unforced error. The only way they can rectify this wrong is to withdraw this award forthwith. Oo naman kasi, hindi ba kahiya-hiya naman para sa IVP Davao na bibigyan nyo ng award na Golden Pillar of Law si Duterte? Hindi nyo ba alam ang background? Hindi pa kayo nagbabasa ng dyaryo o ng balita o nanonood sa social media? Hindi nyo ba alam ang nangyari sa EJK? Hindi nyo ba alam kung bakit nasa ICC si Digong ngayon? Ito po ay malaking insulto sa lahat ng mga abogado na sinasabi ninyong inspirasyon nila si Rodrigo Duterte. Sabagay, sa Davao lang naman. Yung chapter lang naman ng IBP Davao ang nagre-recognize kay Rodrigo Duterte as a golden pillar of law. Pero globally, iba po ang tingin nila kay Rodrigo Duterte. Kung natatandaan ninyo, noong 2017, former President Rodrigo Duterte was named as the most corrupt
Person of the Year, responsible for more than 1,000 extrajudicial killings and various violations of human rights. Ulitin ko yung title The Most Corrupt Person of the Year. So sa buong taon ng 2017, si Digong ang pinaka-corrupt na tao sa buong mundo. According to the Organized Crime and Corruption Reporting Project o yung OCCRP, OCCRP's Person of the Year Award points out and recognizes the people, particularly most politicians, who did the most to wreak havoc around the world through organized crime and corruption schemes. This started in 2012, where OCCRP aimed to promote accountability by putting corrupt people in the spotlight and their political movements that contributed to crime and corruption cases. So, ito kaya ay nakarating sa IBP Davao. But then again, Davao po kasi yan Ano inaasahan ninyo? Siyempre, ipipikit nila yung mga mata nila. Tulad nga na sinasabi nitong mga kumontra sa pagbigay ng award na yan. Lalo na yung grupo ng mga abogado, yung mga concerned lawyers ba, ang tawag nila sa sarili nila, na alam na hindi worth it na bigyan si Digong ng ganong klaseng award. So, being named the most corrupt person in 2017, akala ng mga DDS, tapos na yung paninira nitong OCCRP kay Digong. Pero ito po ang pinaka-latest. A month ago, kung nanonood po kayo ng Watch Mojo TV sa YouTube, kung saan ang tema nila lagi ay 10 best of like this or 10 worst of like that. About a month ago, naglabas sila ng kanilang top 10 list. At ito ay nasa kategoryang top 10 people who recently changed history for the worse. At kasama po dyan ang ipinagmamalaki ng IBP at ng mga DDS na si former President Rodrigo Duterte. Dapat bang ipagmalaki na ikaw ay nakasama sa top 10 people who recently changed history? Yung binago ang kasaysayan for the worse. For the worse yan sa dinami-dami ng tao sa buong mundo. Makasama ang pangalan mo sa top 10, rockstar ka. Sikat ka. Pero sikat ka in a very negative way. At ang lakas naman ni Rodrigo Duterte, for him to change the course of history, ang sama nga lang, not for the better, but for the worse. At hindi pa nakontento itong top 10 list na to. About a week ago naman, naglabas sila ng panibagong top 10 list nila. At ang kategorya naman nila, the 10 worst and evil people alive today. O hindi ba mas grabe na to Yung nauna, kasama siya sa top 10 people na nagbago ng history for the worst. Ito naman, top 10 worst and evil people alive today. At again, kasama po ang ipinagmamalaki ng mga DDS at ang binigyan ng Golden Pillar of Law ng IBP Davao na si former President Rodrigo Duterte. Ito po ay isang malaking kahihiyan para sa ating mga Pilipino na ang isa nating kababayan na naging dating presidente pa ay mapasama sa 10 pinakamasamang tao na nabubuhay ngayon. And again, ang pinag-usapan dito ay ang ginawa ni Duterte sa EJK o sa kanyang war on drugs. So kung hindi nakikita ng IBP Davao itong pagtingin ng mundo kay Rodrigo Duterte, baka nakapiring lahat ang mata ninyo. Paano kaya ipagtatanggol ng mga DDS na ang kanilang tatay ay kabilang sa 10 pinakamasamang tao na buhay ngayon? Again, sa dinami-dami ng tao sa mundo, napasama ang pangalan mo sa top 10. Si Rodrigo Duterte nasa top 10. Kumbaga, nasa tuktok ang kanyang pangalan. Isa sa pinaka-worst and evil people alive today. Nung napanood ko tong dalawang video na to, naramdaman ko,
na nakakahiyang maging Pilipino sa panahon ni Rodrigo Duterte. At mabubura lang ang title nito kapag nawala na si Rodrigo Duterte. So, dapat pa bang ipagmalaki ng mga DDS ang Tatay Digong nila? Hindi ba panahon na para idilat ninyo ang inyong mga mata? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, agyamanak.